Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Hindi ba kayo napipikon? Hindi ba kumukulo ang dugo nyo dito sa mga ipinakikita ni Marcoleta at ng mga iba pang senador na halatang halata ang paghimod, ang pagsipsip sa mga opisyal ng China? Wala pong coordinates talaga. I'm trying to understand the position of the good gentleman in his defense of China and their I position. am not defending China, Mr. President. Ang pangyayari lang, kailangan nating linawin. Ano ba talagang pinagtatanggol natin? Under Republic Act 9522, yung baseline law, Republic Act 12064, Philippine Maritime Zone Act, at yung AO 29, maliwanag na in-identify ang West Philippine Sea. Besides, Mr. President, ayon sa UNCLOS, hindi ibig sabihin dahil hindi natin nasasamite sa UNCLOS, gaya ng nabanggit ng ating butihing senador, na wala na tayong kapangyarihan o lakas o basehan para ipaglaban yung West Philippine Sea, Mr. President. It is only for purposes of publication and information. It is not made a condition sine qua non for entitlement. Wala pong coordinates talaga. Hindi po ang mapa lang po ang magbibigay ng coordinates. Malamang marahil hindi tayo nagkakaintindihan dahil gaya ng nabanggit ko kahapon, kahit na magdebate tayo hanggang, sabi ko nga, kingdom come, tungkol dito sa meets and bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China, hindi dapat nagtatayo ng mga illegal structures ang China sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng meets and bounds? Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa International Tribunal? Para questionin natin na yung award natin ay kulang? Para bigyang duda na tayo nga ba'y nanalo? Hindi naman po siguro. Panalo tayo, binigay sa atin yan at hindi tayo mananalo kung hindi maliwanag ang ating mga karapatan at ang ating exclusive economic zone kahit na hindi pa nade-determine ang meets and bounds. Dahil yon ang sinasabi ng UNCLOS. UNCLOS ang basihan. UNCLOS ang basihan. UNCLOS ang basihan. UNCLOS ang basihan ng ating pagkapanalo. Walang pinag-uusapang meets and bounds sa usapin po ng determination ng ating exclusive economic zone, Mr. President. Sana Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Hindi ba kayo napipikon sa mga pinagsasabi nila? Ako, pikon na pikon sa kanila. Sobra-sobra ang pinapakita nilang pagkampi. Wala man lang silang ginagawang pagkundina dito sa mga nangyayari sa West Philippine Sea kung saan marami na tayo mga kababayan na nasaktan. Isa nga naputulan nga ng daliri, hindi ba? Yung pagbangga ng kanilang barko sa barko natin. Sobra ang pinapakita nilang pagkampi diyan sa China, samantalang sila ay nakikinabang sa gobyerno ng Pilipinas. Tayo po ang nagpapasweldo sa kanila. Tayo po ang mga mamamayang Pilipino ang bumubuno, nagkakaisa, nagbibigay, nagbabayad ng mga taxes para itong mga senador na to ay merong ipangtustos sa kanilang mga luho, sa kanilang panggastos, pati na doon sa mga empleyado nila diyan sa Senado. And yet, ito po ang pinapakita nila. Garapalan na po. Hindi sila nahihiya na ipakita sa ating mga mamamayang Pilipino ang kanilang stand, ang kanilang pagkampi sa China. Mr. President, wala po akong ginagawa para depensahan ang China. Hindi rin po natin magagamit yung 200 nautical mile limit, Mr. President. Bakit po? Ginamit po natin yung West Philippine Sea na 200 nautical mile limit ng ating exclusive economic zone. 17 features po ng Carayan Island Group ang mawawala sapagkat wala po siya. Hindi siya na-enclose ng 200 nautical miles. Yung sinasabi niya kailangan daw ng mapa ng meets and bounds para mag-claim ka ng lupa, eh hindi po yun applicable sa dagat. No? Yes. Dahil iba po ang batas sa dagat. Opo. Ang entitlement po natin sa dagat ay base sa international law, sa UNCLOS, at ang requirement lang sa UNCLOS ay dapat yung area is within 200 nautical miles of your baselines. Okay. Kakailanganin lang natin yung mga meets and bounds na yun kung merong issue doon sa mismong boundary, no? Kung doon nangyayari. Pero kung pasok na siya, kunwari nasa 50 nautical miles, no, kaya 100 nautical miles, eh nandun ang karamihan nangyayari dito sa West Philippine Sea, kaya walang question yun na nasa loob na siya ng ating EEZ. Mr. President, we should, again, I will reiterate, when the DND and the AFP speak as regards national security concerns, we should rally behind them. We should provide them the necessary support, and they deserve our support rather than our castigation and our condemnation.
We should Mr. condemn President. China, not our men in uniform, Mr. President. Katulad po ng Pag-asa na tinatawag na Tito Island, it's 227 nautical miles to Palawan. Parola or Northeast K, Northeast K, 240.2 nautical miles to Palawan. Kota or Laita Island is 207 nautical miles to Palawan. And Lakiam K, 203.7 nautical miles to Palawan. Are you aware, Mr. President, that these features are separated by high seas? Ito pa po ang problema eh. Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto po ang coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Meron ho ba talaga tayong exact data para malagay sa mapa kung hanggang saan lang po ba natatapos ang West Philippine Sea? Opo, meron naman po kasi ang basehan naman doon ay susukatin lamang ng 200 nautical miles mula sa baselines. Yung baselines po nasa RA 9522. So susukatin mo lang basta na pumasok sa loob ng 200 nautical miles yung issue o yung mangyayari, di pasok na yun sa ating EEZ. Ang binanggit po niya, Pag-asa Island, Kalayaan, o kasama pa rin daw sa ano ba ito? Opo. So, Scarborough siguro, yeah, no? Pero again, yung mga land features, mga isla, hindi po yan obviously sea, hindi yan parte ng West Philippine Sea. yes. Ang karapatan ng Pilipinas dyan ay sovereignty, no? Bilang mga isla ng Pilipinas. Hiwalay na issue yon. Ibang batas yung applicable doon, hindi UNCLOS yun. Ang applicable doon ay customary international law na nagsasabi nga na as long as yung area ay under your full control and sovereignty, actual exercise of sovereignty, then it is yours. Oo, So hindi kailangan ng meets and bounds para doon. No, maghanap po siya ng meets and bounds ng lahat ng bansa ng mundo. Kung gusto niya, wala siyang makikita. Ito pong issue sa West Philippine Sea, pinasok na naman itong Marcoleta na kulang ang kanyang kaalaman. Hindi na siya nadala. Nung nilampaso siya ni Senator Ping Lacson, nung magdebate sila diyan sa Senado tungkol doon sa impeachment ni Sara Duterte. Alam naman natin na diyan unang nag-init ang ulo nitong si Marcoleta kay Senator Ping Lacson. So hanggang ngayon, hindi niya mag-get over yung pagkakabukol niya na yan. So ngayon, eto na naman si Marcoleta. Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihing teritoryo ito ng Pilipinas. Matagal na nila itong inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga yung pagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. 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 Hindi ito pinalampas si Senador Panfilo Lacson. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality o Palawan, the province of Palawan. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group and it is ours. Ang Kalayaan Island Group ay binubuo ng 7 isla at 2 bahura na sakop ng lalawigan ng Palawan. Kaya hindi nagustuhan ng mga taga-Pag-asa Island ang sinabi ni Marcoleta. We were offended. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin? Anong silbi nung mga magigiting na mamamayan namin? Na kumbaga they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, being their kids. Yung sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Membro ng Congress si Marcoleta yung pinasayan. So dapat alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin plus the territorial sea of our islands outside the 200 nautical miles. Klaro yun. Basahin niya lang yung batas. Kinilala na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan? Batikos pa ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kay Marcoleta. You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. By the way, ayoko talagang i-address itong si Marcoleta, isang senador. Ayoko pong i-address lahat ng mga senador na traidor ng bayan. Yung Padilla dyan, yung mga Amy Marcos dyan, yung Escudero dyan, yung mga Cayetano dyan. Lahat yan, mga pro-China na
nakuha nila, namana nila doon sa puon nila na si Digong Duterte. Kaya hindi ko po kayang irespeto ang mga taong katulad nila na walang pagmamahal sa bayan. Mga traidor po ito. At alam nyo naman, uulit-ulitin ko, wala tayong pakinabang sa mga senador na yan, samantalang roughly, more or less, mga 100 million po ang gastos ng mamamayang Pilipino sa bawat isa sa kanila. Kasama na po dyan yung sweldo, allowance, pasweldo sa mga staff, panggastos doon sa mga kailangan sa opisina, pang-renovate, etc. Lahat po yan binabayaran nating mga mamamayang Pilipino. And yet, nakita nyo naman ang stand ng mga taong ito. Walang ipinakitang pagmamahal sa bayan. Puro pagmamahal kay Digong Duterte, kay Sara Duterte, at ngayon, obvious na obvious pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa China. So, paano irerespeto yung mga ganitong klaseng tao? Inuuto-uto nila yung mga taong bumoto sa kanila. Hindi po tayo kasama doon sa mga inuuto nila. Dahil tayo po ay mga critical thinkers, tayo po ay mga nag-iisip. Pero yung mga supporters nila, yung mga diehard Digong Duterte, diehard Sara Duterte, inuuto-uto po nila yan. Samantalang itong mga politiko na to, gaya nga ni Marcoleta, sukdulan po ang pagsipsip, paghimod sa kailaliman ng mga pwe. Ang gusto ko pong bigyan ng diin dito, ito pong ginagawa ni Marcoleta na para siyang spokesperson ng China. Hinahanapan po niya ng ebidensya ang Pilipinas para mailusot nila yung claim ng China. Imbis na the other way around. Hinahanapan niya ang China ng magiging butas na i-exploit nila laban sa Pilipinas. Katulad na lang sinasabi niya, wala daw coordinates itong West Philippine Sea. Isipin niyo po yan. Kumbaga, binibigyan niya ng armas, binibigyan niya ng panlaban, at siya ang nakikipagtalo diyan sa Senado. Hinahanapan niya ng coordinate yung West Philippine Sea. Nasabi nga ni Justice Carpio, tayo meron. Ang wala talagang coordinates ay itong China. Dahil klaro po sa UNCLOS yan. Ibinigay sa atin yan, inaward yan noong 2016, ito yung tinatawag na 200 nautical miles na ginamit ng UNCLOS to make the ruling in our favor. At may sinasabi pa si Marcoleta na yung mga isla daw, katulad ng Pag-asa, Kalayaan, pero hindi raw sakop ito doon sa 200 miles. Isipin nyo yan, ha? Si Marcoleta mismo ang nagre-research, naghahanap siya ng butas, ng maibubutas sa Pilipinas para pangontra ng China laban sa atin. Siya po ang gumagawa niyan. Hindi ba dapat si Marcoleta ay magre-research para patibayin ang claim natin na ipanalo na nga natin? Gaya nga na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan. Useless yung argument na ginagawa nitong si Marcoleta. Walang point. Kasi nga, itong kine-question ni Marcoleta mismo, na ipanalo na natin na kaso sa UNCLOS. Pero pilit na ibinabalik ni Marcoleta yung issue. Na ipanalo mo na sa UNCLOS, pero hinahanapan pa rin ng butas, hinahanapan niya ng coordinates. Hinahanapan niya ng meets and bounds. So ikaw nga, Marcoleta, ikaw nga ang pumunta sa dagat, pumunta ka doon sa West Philippine Sea, hanapan mo nga ng coordinates itong China, hanapan mo nga ng meets and bounds. Ito pong meets and bounds, ito po yung survey eh. Ito po yung meets, yung sukat, yung bounds, yun po yung mga monumento. Yung pong tinatanim natin sa lupa. Na mga monument, marker, para sabihin na hanggang doon yung boundary. Ikaw nga, Marcoleta, ang pumunta dyan sa West Philippine Sea, maghanap ka ng boundary, maghanap ka ng mga monumento na itinanim ng China. Sige nga, tinamaan ka na magaling. Ikaw nga maghanap, kung makakahanap ka ng mga boundary dyan sa West Philippine Sea. Klarong-klaro na yan eh. Iba yung ruling sa lupa, iba yung batas
sa dagat. Marami ng expert na mga Pilipino nagsabi niyan. Gaya nga nitong si Atty. Batong Bakal. Hindi applicable ang meets and bounds sa dagat. Ang ibinigay lang ng UNCLOS na inaward sa atin ay yung 200 nautical miles mula doon sa ating boundary ng kalupaan hanggang doon sa dulo na kung saan sakop ng West Philippine Sea. Nandun po, klaro na po yan. So hindi ko maintindihan ano yung hinahanap nitong si Marcoleta. Para lang may i-argue siya at makita ng China kung paano ipaglaban niya ang karapatan ng China. Yun po eh. Pinaglalaban niya talaga. Pinapakita niya talaga sa China na nakikipagbakbakan siya dito sa Senado para sa right ng China. Kaya po, nasa sa inyo na po yan. Irerespeto niyo po ba ang ganitong klaseng tao? Na pinapasweldo ng mamamayang Pilipino, and yet ang pinagtatanggol niya, karapatan ng China ang tinamaan ng magaling na to. Grabe. Isa pa sa kini-question niya. Dahil nga ibinigay sa kanya, isinight ni Senator Kiko Pangilinan, yung 200 nautical miles na batayan na pag-aari natin or sakop ng Pilipinas base nga sa UNCLOS ruling na 200 nautical miles from the edge ng ating established territory papunta ron sa karagatan. Ngayon, naghanap talaga ng butas na naman itong si Marcoleta. Ang sabi niya, bakit daw yung Pag-asa Island, yung Kalayaan Island, Scarborough, etc., lagpas sa 200 miles or lagpas sa 200 nautical miles. Kaya ang sinasabi niya, kung yung pagbabasihan ninyo ay yung 200 nautical miles na sinasabi nyo, na sinabing ruling, na ruling ng UNCLOS, may problema tayo. Dahil nga, ang sinasabi niya, lagpas yan ng 200 nautical miles. Isipin nyo, naghanap talaga ng butas. Naghanap talaga siya ng ikakatwiran na pwedeng ibutas sa atin ng China. Yan po yung senador ninyo na binabayaran sa Senado. Ngayon, ano ang sagot yan ni Atty. Batong Bakal? Ang sabi niya, mukhang hindi alam ni Marcoleta itong pinagsasabi niya or ginugulo niya ang usapan tungkol dito. Dahil ang sinasabi ni Atty. Batong Bakal, iba ang batas na applicable sa Pag-asa, Kalayaan at Scarborough Shoals or Islands at iba ang batas doon sa West Philippine Sea. Obviously, ang Pag-asa, Kalayaan, Scarborough ay island. So hindi po siya sakop ng batas ng West Philippine Sea or hindi siya sakop, hindi siya pinakikialaman ng UNCLOS. Hindi alam ni Marcoleta pinagsasabi niya. Kaya nga, iba yung kanilang application sa batas tungkol dito. So anong maisasagot ni Marcoleta dyan? Hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Nagmamarunong na naman siya. Objection, just not really to join the conundrum, but Mr. President, may I ask a question? Yung ban China, meron silang coordinates? Yung 9-dash line nila? Wala. Wala eh. Tayo nga may baseline eh. May baseline, 10-dash line na. Oh, may coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung anong angkinin kanila eh. So, I want to find out what are the coordinates of China in the West Philippine Sea. We were awarded by the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken? Makinig ka, Marcoleta. Hindi nga iniintindi eh. West Philippine Sea is the sea. The sea around these features. No? Yung mga land features, mga isla, hindi po yan obviously sea. Hindi yan pati ng West Philippine Sea. Yes. Ang karapatan ng Pilipinas dyan ay sovereignty, no? Bilang mga isla ng Pilipinas. Hiwalay na issue yon. Ibang batas yung applicable doon, hindi UNCLOS yun. Ikaw ay nagmamarunong lang. Masyado ka lang nagmamagaling. Nagpapa-impress ka palagi diyan sa China. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang pagtatanggol ninyo. Ikaw at mga kasamahan mo ng mga pro-China diyan sa Senado. Ang tawag nga sa inyo ni
Ronald Llamas ay mga tsinador na hindi ko masisisi dahil talagang simula pa, mula pa nung kasama nyo si Digong Duterte na naging presidente, pinagtanggol nyo na ang China. Lahat ng kilos ng China, sinuportahan nyo. Kahit yung time ni Digong Duterte, hinaharas na tayo dyan sa West Philippine Sea. Kinakampihan pa nga ni Digong Duterte. Kaya ngayon, kahit wala na si Digong, wala na sa Pilipinas, nandoon nakakulong sa dahig, hanggang ngayon dala-dala nyo yung pagsuporta nyo sa China. Dahil marami nagsasabi na nakikinabang kayo sa China. Lalong-lalo na pagka-eleksyon. Itong parating na eleksyon na naman sa 2028, mukha daw meron kayong pakinabang na naman dyan. Kaya pati itong si VP Sara, walang humpay ang pagsuporta at wala ring naririnig na pagkampi sa Pilipino. Walang naririnig na pagkampi sa mga Pilipino na inaapi diyan sa West Philippine Sea. Pati yung mga mangingisda na hindi na makapangisda ng maayos. Itinataboy ng mga Chinese vessels. Hindi nyo man lang kinakampihan. Samantalang ang laki-laki ng pakinabang ninyo sa gobyernong ito. Ang tanong nga dyan, mas malaki ba ang pakinabang nyo sa China? Kaya ganito na ang pagtatanggol ninyo? Sagutin po ninyo yan. Dahil nakakapika, nakakasuka, nakakasuklam ang mga pinaggagawa niyong pagkampi sa China, samantalang kayo ay parte ng gobyernong ito na dapat magtanggol at nanumpa kayo na ipagtatanggol niyo ang konstitusyon, ipagtatanggol niyo ang mamamayang Pilipino. At kayo, uulit-ulitin ko, pasahod kayo ng mamamayang Pilipino, pero ganun na lang ang pagsipsip, ang paghimod ninyo sa tumbong ng mga Chinese officials. Nakakasuka kayo, mga senador, mga tsinador, na hindi karapat-dapat suportahan ng mga Pilipino dahil taksil kayo sa bayan. Dapat kayong i-condemn ng mga Pilipino. Sana hindi nyo na mauto yung mga taong bumoto sa inyo para kayo ay maluklok. Sana ay magising na ang mga Pilipinong nauuto ninyo pagdating ng eleksyon para iupo kayo sa pwesto na yan na wala namang kayong ginagawa at walang pakinabang ang mamamayang Pilipino sa inyo. Magising na po kayo, mga kababayan, yung mga nauuto nitong mga senador na to. Dahil iniluluklok ninyo sa pwesto ang mga traidor sa bayan. Magising na po kayo. Hindi po ito tungkol sa politika, hindi po ito tungkol kay PBBM, hindi po ito tungkol kay Sara Duterte, tungkol po ito sa bansa ng Pilipinas na nilalapastangan nitong mga hinahangaan ninyo. Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan kayo susuporta sa mga ganitong klaseng tao na sukdulan ng ginagawang pagpapakita ng suporta sa mga Chinese na umaapi sa atin diyan sa West Philippine Sea. At walang humpay ang pag-threaten sa atin. Isipin nyo, pati itong mga senador na to na kumakampi sa China, sa bibig nila nang gagaling ang threat na sinasabing napakalaking bansa niyan, napakayaman yan. Kakayanin ba natin yan pag nakipaggera tayo? Isipin nyo, laging bukang bibig nila, baka daw tayo gerahin at tayo ay malagay sa alanganin dahil tayo ay isang maliit at mahirap na bansa. Katuwiran po ba yan ng mga Pilipino na may pagmamahal sa bayan? Ever since ang ating mga bayaning Pilipino, ipinagtanggol ang Pilipinas kahit na napakaliit at napakahirap natin. Pero sa ngayon, itong mga senador na to na nakikinabang ng limpak-limpak na salapi dito sa kanilang mga sweldo at mga allowances, ang kanilang loyalty ay nasa China. Kaya again, uulitin ko, itong mga kababayan natin, para sa inyo ito, hanggang kailan kayo susuporta sa mga ganitong klaseng senador? Wala po tayong pakinabang. Kayo po ba, nakikinabang po ba kayo sa mga senador na to? Na walang ibang pinakikitang pagmamahal sa bayan kundi pagmamahal sa China. Pagmamahal sa isang pamilya na ngayon ay patong-patong na ang kasong hinaharap.
Hindi po yan basta-basta pagbibintang. Yan pong mga kasong ipinataw sa kanila ay napakalaki ng basihan at napakaraming ebidensya. Magising na po kayo, mga kababayan. Magising na po kayo. Ang sinusuportahan po ninyo ay may malalaking krimen na ginawa na kailangan nilang sagutin sa korte. Higit sa lahat, sobra-sobrang pagpapakita ng pagkampi sa China. Yan po ang inyong mga klase ng senador, mga opisyal na sinusuportahan. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button at paki-comment na rin po. Hindi natin masagot ang inyong mga komento at please share this vlog para sa ating maliit na channel ay matulungan lumaki. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli.